sa publikan, I thank God that I am, diba? Self-righteous, sabi niya. I give my tithes. Twice a week ba yung pagkakabanggit? Sorry naman, no? Pero yun ang konteksto ng kwento, no? Unlike this publican, a sinner. Pero anong sabi ng Bible? Yung publican ay with humble heart, he just smote on his breast and uttered 7 simple words. Binilang niyo ba yun? 7? Go Lord, be merciful to me, a sinner. Yun lang sinabi niya. Pero sabi ng Bible, yun ang pinatawad ng Panginoon at welcome sa langit. See? Next. Savior, sinless substitutionary. Dapat maunawaan ninyo to. Savior, yung next A, S. Pag soul winner ka, dapat malinaw ito sa iyo. Malinaw ito sa atin. Okay? Sinless substitutionary sacrifice. Ang sabi ng Bible, for the wages of sin is death, but the gift of God is the eternal life through Jesus Christ our Lord. The penalty, the payment, the wages of sin is death. Dapat may mamatay. Sino yung dapat mamatay? Tayo. Dapat yung mamakasalanan. Pero anong ginawa ng Panginoon? Dahil hindi acceptable yung kamatayan natin para bayaran ang ating kasalanan. Pumasok yung doctrine of substitutionary sacrifice. Si Jesus Christ took a form. God took a form of flesh. At siya yung namatay sa krus ng Calvary para sa iyo at para sa akin. Dapat unawanin niyo yan. But ma-explain ninyo, malinaw din sa inyo na ang Diyos ay nagkatawang tao. Hindi, careful kayo sa statement ninyo, ang Diyos ay naging tao. Okay? By dual nature siya. He is both God and man. Diyos siya na nagkatawang tao. So yun, malinaw sa iyo. For when we were yet without strength, in due time Christ died for the ungodly. For scarcely for a righteous man will one die, yet peradventure for a good man some would even dare to die. Okay, next slide please. Okay, mabilis na lang to. But God commended His love toward us in that while we were yet sinners, Christ died for us. Pinadama ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin na tayo may makasalanan. Okay? Christ died for us. That's substitutionary sacrifice. Okay? Next. Alright. For if when we were enemies, we were reconciled to God by the death of His Son, much more being reconciled, we shall be saved by His life. Okay? Next. Yan. Ito na yung bunga. Salvation. Okay? Yung pang-apat na S. Salvation. That if thou shalt confess with thy mouth the Lord Jesus and shalt believe in thine heart that God raised Him from the dead, thou shalt be saved. Take note the phrase, shall confess. Ito, practically, may I ask you, when you confess, is there a word, a sound that comes out of your mind o of your mouth? There is. Pag nagko-confess ka. Kaya pag ikaw ay naglilid ng prayer of acceptance, make sure na may narinig ka. Because the Bible says, if thou shalt confess. Pag hindi niya magawa yun, meron pa rin niyang pride. And pride is sin. There's no total repentance right there. Kaya pag yung maglilid ng prayer of acceptance, sinner's prayer, make sure na may narinig kang sumusunod-sunod sa iyo. You get the point? Huwag kang na-sharean ko siya, sumunod naman siya sa isip lang. Subukan mo kayo mismo pag nag-pray na hindi ka magboses.
minsan nawawala ka. Naaagaw yung focus mo. Ang naiisip mo na minsan yung bayarin sa kuryente. Di na natuloy yung pinipray mo. Minsan nagpipray ka, nakatulog ka na, bukas na ang amen. Ha? Nagbabasa ng Bible, nakahiga. Inilagay pa yung Bible sa kaya yun ang literal na ibig sabihin ng dibdiban ang pag-aaral. Ha? Dibdiban ang pagbabasa. Okay? Nakukuha niyo yung point? Pag nagsusulwin kayo, pag nag-lead kayo ng prayer of acceptance, do not claim that that person got saved. If you did not hear him or her following you in the prayer, in the sinner's prayer, sumunod naman yan. Kahit pa tinanong mo sumunod ka ba sa prayer? Opo. May pride. Amen? There's no salvation without total surrender or humility. Amen? Sige. Alright, so soul winning pattern. Bigyan ko kayo paano ba mag-soul win? Ito na yung sasagot sa inyo sa pag-soul win. Personally, I realized that there's no such thing as pattern when you win soul, na yun at yun ang gagamitin mo. Soul winning is a skill. Developing skills. But it is advisable, I am not saying don't use a pattern. For a starter, for newbies, it is advisable na may pattern ka. Ilan sa mga kilalang pattern ay yung Romance Road. Yung Romance Road ay ginagamit lahat lang sa Book of Romance. Okay? Meron naman yung 7 Steps to God. Nabasa niyo na ba yan? 7 Steps to God. Meron naman Christian Home Bible Course. O kagaya ng ginawa ni Pastor na dinevelop na lesson. Ginagamit niyo ba yun? English na yun. Tapos binabible study mo, mga hindi marunong mag-English. Dapat, study to show lesson. Dapat marunong ka rin mag-translate sa Tagalog. O baka ikaw mismo napahirapan dun sa English. Wala na. Okay? Salvation Bible basics. Okay? Ilan lang yan, pero marami. Pero itong natutunan ko, anyone can develop his own approach. Basta't yung 4 na S, tandaan niyo yun. Dapat ma-explain mo yung about sa scripture as reference, about sin, about Savior, and salvation. Nakanawanin niyo? O ito, marirealize niyo kung ikaw ay soul winner na at nagagawa mo na yan. Ako personally, pag nagsusoul winning ako, hindi ako uniform ang approach ko. Kung saan ako mag-uumpisa first, hindi ako parehas. Kasi kasabi ko sa inyo, develop yung skill. You start with an informal conversation and pray, the Lord will give you the point of entry. At doon ka mag-uumpisa. But you cannot do that if you don't know the supporting verse that you will use to start the conversation. You get the point? Pero lagi yan nandun lang sa 4 na S na yun. Okay? Hindi ko na sa inyo naibigay yung mga questioning. Yung mga open-ended, closed-ended, ano pa? Mga type of questions, kung paano. Ganun. No? At isa sa inapplicable ngayon at nakagawian noon, huwag nyo nang gagamitin yun. At mayabang ang dating sa marami, pag namatay ka ba, alam mo kung saan pupunta ang kaluluwa mo. Tama naman yun, tanong na yun. Pero huwag mong gagamitin yun ngayon. Nayayabangan sila.